Para sa akin, ang guro, ang pinaka-hardworking public servant ng ating sa buong pamahalaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Agyaman kami, Apo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Iti amin nga sakripisyo mo, inspirasyon ka, kada kami. Ang aming walang hanggang pasasalamat. Sa pagharap po natin sa hamon ng sektor ng edukasyon, artificial intelligence, distraction sa social media, mental health crisis, kailangan natin palakasin ang ating mga guro. And at the end of the day, technology will evolve and system may change. But the heart of education will always be the teacher. Maraming salamat po again, Mr. President. Saludo po kami sa inyo. Congratulations po. Thank you, Mr. President, for joining us. Sa ating mga mahal na teacher at school heads, itaas po natin ang ating kanang kamay and please repeat after me. Ako si, please state your name. Please state your address. Na itinalaga bilang ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan. Sa abot ng aking kakayahan, ang mga katungkulang pinagtalagahan sa akin at sa dapat gampanan. Sa iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas at mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral. Ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Muli, congratulations sa inyo at thank you again, Mr. President. Hindi na po natin pahabain para sa kanyang mensahe, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi lang masyadong nagantay at mabuti na lang. Kayong lahat, para masyadong matagal na nagantay at buti na lang na buo namin itong programa na ito na suporta sa mga guro. Maraming salamat sa kalihim ng ating DepEd, Secretary Sani Angara. Nandito rin po ang dating Pangulo at ngayon ang 2nd District Representative, Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ma'am. San Jose del Monte, Lone District Representative Arturo Robes. And the honorable members of the House of Representatives who are here this morning. Bulacan Provincial Governor Dan Fernando, who also deserves our congratulations dahil napakarami ang nabanggit niyang programa na isinasagawa dito sa kanilang lalawigan. Congratulations with that, Gov. San Jose del Monte City, Mayor Rida Robes and the other local government officials. At ang pinakamahalaga at ang pinaka-starring at pinaka-guest of honor dito sa ating samahan ngayong umaga na ito, ang mga bagong promote na teacher at saka school head under the expanded career progression. Alam niyo po, sa mga talumpati na nauna dito, ay marami pong nagpapasalamat sa akin at pinapalakpakan ako.
ay nais kong sabihin sa kanila, maraming salamat sa inyong palakpakan, sa inyong pagsasalamat. Ngunit, ang tunay na dapat natin palakpakan at pasalamatan ay ang ating mga guro dahil sila, para sa akin, ang guro, ang pinaka-hardworking public servant ng atin sa buong pamahalaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Personal ko pong gusto kayong makasama sa inyong panunumpa ngayong araw dahil alam ko po na gaano kahalaga para sa inyo ito. This is the third oath-taking of teachers and school heads under the expanded career progressive system. Nauna dun sa amin sa Ilocos Norte, tapos sa NCR. Ngayon, we are continuing to recognize the journey of the teachers in Bulacan and Pampanga who have shaped the future of our children and in that way are shaping the future of our nation. So today, as you take your oath, you reaffirm the belief that every Filipino child deserves a fair shot at a brighter tomorrow. Bawat lesson plan na ginawa ninyo, bawat karanasan sa silid-aralan na nililikha ninyo, bawat mabuting asal na itinuturo ninyo, doon unti-unting nabubuo ang kumpiyansa at pangarap ng ating mga estudyante. Walang katumbas ang sakripisyo ng ating mga guro. Gumigising madaling araw, bumabiyahe ng malayo. Pagdating sa paaralan, buong araw kayong nakatutok sa mga bata. Pag uwi, magche-check pa kayo ng papel at maghahanda pa para sa susunod na araw. At kapag kailangan ng bayan, nariyan kayo. Sa presinto tuwing eleksyon, sa komunidad para sa census, sa anumang tungkulin kailangang gampanan, nandyan ang ating mga guro. Talaga naman, ang serbisyo ninyo sa bayan hindi lamang ay para sa bayan, hindi lamang sa paaralan. Sa loob ng matagal na panahon, meron sa inyo ang nawalan na ng pag-asa na mapopromote pa. Dahil sa dami ng responsibilidad sa paaralan, sa komunidad, sa pamilya, nawalan na kayo ng oras na makuha ang mga requirement para sa promotion o di kaya ay wala nang aakitan pa sa inyong organisasyon. Inakala ninyo marahil na magre-retire kayong hindi nakakatikim ng ma-promote. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ng posisyon at kagaya ng aking ipinangako, walang sino man na teacher ang magre-retire na teacher 1. I have always believed that the true measure of a nation's progress is the kind of future that we prepare for our youth. Policies and programs set the direction, but it is through you, our teachers, that these aspirations take root and grow. Kahit ilang laptop, artificial intelligence o ano pang teknolohiya ang gamitin natin, wala pa ring papalit sa pagmamahal, sa malasakit at sa alaga ng ating mga guro sa inyong mga estudyante. You are the ones who teach them the lessons for work and for life, how to care for others, how to be responsible, how to stand with integrity. These are the foundations of a strong society, and they are built day to day in your classrooms. In this age, many of our challenges require discipline, honesty, empathy, values first learned at home and strengthened in your classrooms through your example. Kaya hayaan ninyo ako na taus-pusong pasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong dedikasyon at sa inyong malasakit. That is why our responsibility as a government is to stand beside you, making your profession more sustainable, more dignified, and more rewarding. Kagaya ng aking nasabi sa dati, prioridad natin ang edukasyon hanggang matapos ang administrasyong ito. At bilang patunay, naglaan tayo ng mahigit 1.34 trillion pesos para sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Katumbas ito ng higit 4% ng ating buong ekonomiya ay nandyan para sa edukasyon, para suportahan ng guro, para tulungan at alalayan at alagaan ang ating mga kabataan. Alam din natin na sa sobrang dami ng inyong trabaho, minsan nakakalimutan na ninyo kumain o kaya naman lagi kayong puyat. Kadalasan, nawawalan na kayo ng panahon para tingnan ang lagay ng inyong kalusugan. Kaya inilunsad natin ang Yaman ng Kalusugan Program o yung Yakap Karavan. At sa programang ito, ang serbisyong medikal
ay ang lalapit na sa inyo. May libreng kasama po dyan ang libreng laboratory test, na mga urinalysis, blood work, konsultasyon, gamot, at pagsusuri ng inyong vital signs. Tiniyak din namin na naipamahagi ang Service Recognition Incentive para sa nakaraang taon. Nagdagdag din tayo ng 7.37 billion pesos para makatanggap ng benepisyo ang lahat ng kwalipikadong guro. Bukod pa rito, naibigay na rin ang 10,000 teaching allowance para sa school year 2025 at 2026. Pati na rin ang 7,000 pisong medical allowance simula noong 2025. Patuloy din natin pinalalawak ang oportunidad para sa promosyon ng mga guro sa pamamagitan ng pagbubukas ng mas maraming senior position. After all, when our teachers are supported, our students are better served, and our nation moves forward with greater confidence. As you assume a new position today, I hope you carry with you the faces of the students who look up to you, the parents who entrust their children to your care, and the communities that believe in the difference that you make in their lives every single day. Teach not only knowledge, but empathy, not only skills, but character. Because long after the lessons are over, what your students will remember most is how you made them believe in themselves. And that, more than anything else, is how a nation is truly transformed. Congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga guro. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.